Ito na po ang ginawa ngayon ng COMELEC. 31 kontraktor company ang sinilip na po ng COMELEC. Ayon kay Chairman George Garcia, yung mga posibleng nag-donate o nagbigay ng donasyon sa mga politiko na on record ay nagsumiti sa kanila ng ang mga kandidato na sila nakatanggap ng donasyon mula sa kontraktor. So, kaya iimbestigahan, aalamin kung naaayon sa proseso. Tama ba ang idineklara ng politiko? Kung magkaano ang tinanggap nila? Kasi lumalabas pala na ang mga kontraktor ay dapat din, ang mga donor, ay dapat din na nagsusumite or dapat pinapaalam din nila sa COMELEC kung sino ang kailang binigyan ng donasyon ng mga kandidato at magkano. Ganon din ang kandidato na tumanggap ng donasyon mula sa mga kontraktor. Kasi alam niyo kung bakit? Bawal na bawal po na tumanggap ng donasyon ang politiko galing sa mga kontraktor na merong kasalukuyang kontrata o buhay na kontrata sa gobyerno. Ay karamihan po doon sa 15 na kontraktor na inihayag ng Pangulo na posibleng sangkot sa katiwalian ay donor. Ang iba dyan ay donor ng mga politiko sa Senado, Kongreso at iba pa. So kaya ho, sinilip ng mabuti. Sana hindi magtagal makita ng COMELEC ang mga butas at maaaring pananagutan sa COMELEC. Papanagutin ang kontraktor, papanagutin ang politiko. Kung yung mga gunita, may kontraktor na umamin nag-donate ng 30 milyon kay Senate President Escudero. At si Escudero naman hindi nag-deny, inamin din niya na tumanggap siya. Ang hindi alam ni Escudero o baka alam binabaliwala, bawal na yung nag-donate sa kanya ay merong buhay na kontrata mga sa project sa Department of Public Works and Highway at iba pa. Malaking problema ho itutulot niyan. Sana nga ay masampulan ng COMELEC ang mga kontraktor at mga politiko panagutin sa ating mga batas. Iyan. Lookout bulletin, mahalaga ba ito? May kapangyarihan ba ito? Na ilabas ng Bureau of Immigration at ng Department of Justice. Kaya ko na itatanong, kasi ganito, kinumpirm na po ng Kongreso na nakalabas na ng bansa si Saldico, congressman, contractor, congressman, businessman. Nagpapagamot daw sa Amerika. Ewan ko, bakit nagkasakit? Sana gumaling siya sa lalong madaling panahon dahil sasalang siya sa investigasyon. Pwedeng nakalabas na itong si Saldico bago lumabas ang lockout bulletin order ng DOJ sa immigration para bantayan ang mga kontraktor, taga-DPWH at kung sino-sino pa na dapat hindi makalabas at kung lalabas man ay siguraduhin babalik ng bansa para humarap sa mga investigasyong ginagawa ng gobyerno, lalo na ang pagsisimula ng investigasyon ng Independent Commission ng Office of the President. Ayun. Sana nga po ay merong ma-identify, meron hong makilala ang mga immigration personnel sa ating mga airport. Not only Ninoy Aquino International Airport, kung hindi sa lahat ng airport sa buong bansa. Dahil itong mga kontraktor na ito at malalaking taong ito, pwede itong gumamit ng sariling private jet or mag-arkila para makatakas, para tumakas, nang hindi dadaan sa maraming tao tulad sa mga airport nating maraming tao araw-araw. Pagka kasi may sariling aeroplano, anytime pwedeng lumipad sa kahit saan lugar. So, paano yan babantayan? Pero dapat kung abroad ang biyahe, dapat may record pa rin ang Bureau of Immigration. Abangan, ang dami hong utos at ang daming mga balitang nangyayari. Sunod na ating pag-usapan, Mayor Magalong patuloy na naninindigan. Mas gusto niyang harapin ang mga congressman sa investigasyon tungkol sa mga anomalya sa ayuda, mga infrastructure project, flood control at iba pa. Kasi kumpleto o kargado ng ebidensya at pangalan na hawak itong si Mayor Magalong, retiradong general. At paninindigan daw niya. Kahit harap-harapan sa Kongreso, kung siya ipapatawag, ay tuturo niya at papangalanan. Ang problema lang natin mga Pilipino, kayo na may-ari ng perang ito, ayaw gawin ng Kongreso.
Nagbo-volunteer na yung mama, yung tao na humarap siya sa investigasyon. Ayaw imbitahan until now ng Kongreso at ng Senado. Pati yung Blue Ribbon Committee sa Senado, ayaw din. Kasi ang sinasabi po ni Magalong, kaya gusto niya sa Kongreso, yun ang hawak ng dokumento. Mga congressman ang posibleng sangkot sa anomalya. Sa Senado raw, hindi masyado eh. Pero may alam din siya. At makakatulong din siya sa Blue Ribbon Committee. Pero kung hindi talaga siya ipapatawag at hindi bibigyan ng pagkakataon ng Kongreso at ng Senado, siya naman po ay nakahandang makipag-coordinate 1,000% sa Independent Commission. Independent Commission Office of the President. At yan ang lihiting mong mag-iimbestiga, magre-rekomenda at magpapail ng kaso laban kanino man napapatunayan. Ang Kongreso at Senado, wala tayong masyadong aasahan dyan in aid of legislation. Recommendatory lang ang power nila. Hindi sila pwedeng mag-prosecute, hindi sila pwedeng mag-file ng kaso, ipapile lang nila. Ibig sabihin, dadaan pa rin yan sa DOJ or Ombudsman. Di katulad ng Independent Commission, bibigyan ng authority na sila ay magkaroon ng pag-identify, pagpapile ng kaso sa lahat ng kinaukulan. Direct filing, parang gano'n. Yan po yung ating aabangan. So, alam niyo sa dami po na nangyayari sa totoo lang. Kaya, kahit maaari, ginagawa natin ang paraan na may mga oras tayo at pagkakataon matalakay ito. Subaybayan po ninyo ang aking lahat ng mga video at tinatopic natin dito ho sa aking mga channel. Mike Abe Opinions at yung MA Pinoy TV na isang channel natin. Kasi ho, napakabilis ng development, napakabilis ng galawan ng pagbabago ng mga balita at update. Lalo na po ngayon, ang isa sa ating babantayan, hindi lang yung Independent Commission, pati ho itong bagong sekretary na si Vince Dizon dahil nagsalita na talagang gagawin niya yung utos ng Pangulo na kanyang lilinisin ang buong departamento. Papangalanan, tatanggalin ang mga kawatan at pati mga kontraktor na kasapakat, pati politiko madadamay. Kaya ho, kaabang-abang. Nagpakita na nga ng halimbawa siya doon sa kanyang ginawa sa Bulacan na na-discover nga. So, din yung napakita doon sa isang video natin na nung nakaraang taon pa nabayaran at sinabi sa report na kumpleto na, tapos na yung project. Tapos yung pala, 3 weeks ago lang sinimulan. So, mahigit na 1 taong advance ang bayad bago nagsimula. Posibleng kaya lang sinimulan ng 1 araw, 3 weeks ago, dahil pinaputok na nga ni Pangulong Marcos, may anomalya ang mga proyekto. Saka sila nagkukumawag ngayon. Pero nung 1 taon pa, 2024, nabayaran ng kumpleto pero walang proyekto. Ghost project. Ngayon lang sila nagsimula dahil nagkabukuhan na. Wow! Ilang kayang kontraktor ang gumagawa nito? At mga district engineer. Ilang kayang kawatan sa pera ng mamamayang Pilipino ang gumagawa nito? Dapat papanagutin silang lahat.